si Attorney Tricia Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Attorney Tricia, magandang morning. Si Ka Jerry po ito, tsaka kasama ko po si Tina. Morning, attorney. Magandang morning, Ka Jerry. Yes, ma'am. Apo. Attorney, ito, diretsahin na natin kaagad. Sa inyong observation, sa inyong monitoring, nai-implement ba ng tama gaya ng nakasaad sa batas na kayo ang dapat na nag-oversee sa implementation ng batas? Kung ibase natin dito sa kaso, ito ba yung kaso ng sa Tacloban? Sa Tacloban, opo. Yun Yes, ba ma'am. yung oo. Yes, ma'am. So far, maayos naman yung pagsunod ng mga stakeholders natin, yung mga duty bearers, doon sa sinabi ng batas. So, magagaling din naman po yung mga abogado na nag-handle nito, both din sa prosecution at saka sa public attorneys. Opo. So, tama naman po ngayon yung proseso na ginagawa doon sa dalawang bata. Opo. At doon naman sa sa ibang mga ahensya, talagang na-appreciate namin dahil ang laki ng suporta na binibigay ngayon sa mga biktima dahil sila ang pinaka-sentro nito. Sila ang pinaka-importante dito dahil hahanap tayo ng hustisya doon sa nangyari. Tama po, sumisigaw po ng hustisya yung pamilya ng mga namatayan na nasugatan. Ang hirap po ng papel dito ng gobyerno dahil yung balancing act na kailangang gawin, kailangan protektahan yung mga bata kahit na sila ay mga accused o nakagawa ng krimen, pero yung namang mga namatayan, di ho ba, attorney? Hindi naman pwedeng ganun-ganun lang yun. Actually, nakakalungkot po tuwing nagkakaroon ng ganitong klaseng mga pangyayari. Nalulungkot po kami, nalulungkot po lahat ng tao. And lalo na ito, everybody's in shock dahil hindi naman nangyayari ito sa Pilipinas. Opo. At ang dami po talagang nadamay. Dito ho sa initially po ang kinasuhan yung 15 anyos. Yan. Na sabi may murder, may frustrated murder, multiple counts. Tama po ba 'yon? Kasi binabasa namin yung batas, ang covered ho dito ay 15 years old and below. Tama po 'yun. Oo. Tama po 'yun na ang pwede lang makasuhan dito ay yung above 15. Ang ibig sabihin lang naman ng above 15 years old and 1 day. So siya kasi, yung batang ito, is nag-15 siya a few months back. So, lampas 15 na talaga siya. Siya lang po talaga yung makakasuhan. Yung isa po kasi ay 14 years old lang. Hindi pa po talaga pwedeng kasuhan. Attorney, paano kapag tumungtong na yung 14 years old sa tamang edad? Anong pananagutan nila? Pati yung 15 years old, ano pang pwedeng igawin sa kanila or ikaso? Oo. Sige, dun sa 15 years old, malinaw naman Tina, na talagang pwede siyang kasuhan, so meron siyang criminal liability. So, pag siya ay na-prove na talagang siya yung may ginawa siya doon sa nangyari, ang kaso niya yata is marami yung kaso nila kasi maraming naapektuhan. Ilalagay siya sa tinatawag nating Rehabilitation for Youth, RRCY in short. Okay. Titingnan doon, dadaan siya ng programa, at kung naging successful yung programa, may posibilidad na ma-dismiss yung kaso niya. Pero kung hindi successful yung programa, itapataw na ng judge yung kaukulang parusa para sa kanya. Kung halimbawa murder yung nakita, syempre yung pagkakakulong doon sa equivalent to kung anong pagkakakulong yung taon. Ilang taon siya kailangang makulong. So kapag napatunayan siya yung so kahit na 15 anyos, kakasuhan siya at magkakaroon ng trial sa edad niyang 15, kapag napatunayang may nagkasala siya, yung kanyang ano ba tawag doon, yung imprisonment, yung pagbabayad niya ay pagdating niya sa edad na 18 na. Tama po ba? Hindi automatic, tama po 'yon, pero hindi po automatic na makukulong. Oo, kasi titingnan po kung rehabilitated siya. Kung nakita ng judge na mukhang hindi successful yung rehabilitation niya, pagkadating niya ng 18 or lampas sa 18, kasi minsan hanggang 21 years old pwede ka doon sa rehabilitation center. Pero pag lampas na doon at wala talagang nangyayari, maaari ka nang ilagay sa sa kulungan para sa regular na kulungan. From 15 to before 18, kapag napatunayang nagkasala, saan ho siya ilalagay muna?
Una, dapat sa bahay pag-asa kasi detention, parang ano yun parang preventive. Kung sa adult pa, para Apo. yung preventive detention. Apo. Pero pag na siya, na found guilty na, ilalagay na siya doon sa tinatawag nating RRCY o Rehabilitation Center for Youth para sa mag-serve na siya ng kanya, hindi pala, para mag-undergo siya ng another rehabilitation program. Yung sa Pero 14 habang nasa institution, habang nasa institution naman sila, tuloy-tuloy yung rehabilitasyon nila. Parehas po ito, attorney, dun sa 14 o may iba pa rin, may pagkakaiba? Iba. Iba, Ano yung sa Iba 14? yung sa 14. Oo, yung sa 14, dahil nagawa niya yung krimen nung time na talagang below age of criminal responsibility siya, kahit papatong siya ng edad na 18, hindi pa rin siya pwedeng makasuhan, hindi siya pwedeng ikulong. Ang proseso dun sa below 18, intervention program. So dito kasi dahil napakaseryoso nung nangyari yung krimen, maaari siyang kunin ng kinuha na siya actually ng state, ng Opo. estado. Tapos nun, magpa-file ngayon ng petition for involuntary commitment dun sa bata. At kung ang nakita ng korte talaga base dun sa ebidensya na siya yung gumawa ng mga krimen. Ayoko kasing pangunahan yung Opo. korte, Kajet Opo. Martina, ha. Opo. Oo, sabihin na lang natin in general, Opo. kung halimbawa ganun yung nangyari, sasabihin ng korte na at least 1 year ilalagay siya sa isang institution or dapat bahay pag-asa pero kung walang bahay pag-asa, isang institution para mag-undergo siya ng tinatawag nating intensive intervention Intervention. program. So ito hong at least 14, po yun, opo, ito hong 14 hindi ka pwedeng kasuhan talaga. Naku. hindi po talaga siya pwedeng kasuhan. Ang maaari lang kasuhan, yung kaso lang na maaaring sa kanya ma-file ay civil, Civil. para Civil magkaroon ng danyos. Opo. Yung mabigyan ng danyos yung mga naapektuhan at nawalan ng nawalan mga ng- namatayan. So habang Oo, hindi yung siya namatayan. hindi siya Oo. kakasuhan pero ilalagay siya Oo. sa kustodiya ng DSWD. Depende. Kasi dapat sa bahay pag-asa. Bahay Pag-asa, Na pinapatakbo yan ng local government unit. Pero kung okay. walang bahay pag-asa, tutulong yung DSWD. Kasi kukunin yung kalayaan niya. Kukunin siya sa magulang niya. Kukunin yung kalayaan niya. At mag-undergo siya ng tinatawag nating structured program para ma-ensure natin na hindi niya uulitin yung ginawa niya at na-rehabilitate siya. Ano naman, attorney, ang pananagutan ng magulang nitong mga batang ito? Meron pwedeng civil. Civil din. Kung nakita na ito naman ay hindi ko sinasabing ginawa ng magulang kasi I'm just trying to be sensitive about everything. Opo. Kasama na yung sa victim at yung sa rin sa magulang ng mga bata. Pero kung naipakita na talagang merong negligence o merong abuse o tinulak yung siguro inutusan yung bata pero hindi natin alam dito sa particular case na ito mukhang wala naman, maaari din silang kasuhan ng kriminal. Pero you have to prove it evidentiary. At sa tingin namin dito, wala namang ganun ginawa. In fact, shock din yung Na-shock din sila. mga kamag-anak nila. Hindi rin gusto ng mga magulang talaga yung pangyayaring yan. So yung 14 years old, yung 14 years old attorney, hanggang kailan siyang nasa bahay pag-asa? Oo, hanggang kailan kailangan. So depende yan sa korte. Korte po ang magde-decide. Korte po ang magde-decide base doon sa magiging assessment. Progress. Yung progress niya, progress report ng social worker. Minsan kasi kukuha din niya ng mga psychologist, psychiatrist, at iba-iba pang yung mga kailangang kunin para matulungan sila dun sa assessment. Pero basically yung psychologist assessment, meron din yung factor doon. Yun lang attorney kasi itong batas alam nitong dalawang bata at pinag-uusapan pa nga nila sa Sa chat. kanilang conversation na hindi sila makukulong dahil sila minor de edad pa. Oo, yun nga dapat talaga bigyan natin sila ng tamang impormasyon doon sa batas kasi kahit hindi sila
well, hindi makukulong, lalo na yung 14-year-old. Hindi ibig sabihin na magbabakasyon lang sila sa bahay Pag-asa dahil kukunin talaga yung kalayaan nila. Hindi po bakasyonan yung yung institution natin. In effect, wala silang kalayaan doon. Limitado yung contact nila sa kanilang pamilya. Meron silang structured program, hindi sila pwedeng mag-cellphone doon. Ayun. Dahil yung pagpapanood lang ng TV, hindi nila yun magagawa ng hindi naka-schedule, wala silang contact wala silang connection sa internet, wala silang cellphone. Ayun. Ang TV regulated, lahat doon structured. So, hindi po siya bakasyonan. Hindi sila, at hindi, minsan, tatagal sila doon kung kinakailangan. Hindi sila So, makakapaglaro ng Gorbox o anumang dati nilang Mobile games, nilalaro. Walang Pero games doon. pero structured po yung program. Structured yung program. Sana, ang pag-isipan nilang mabuti kasi gagawa ang komunidad, ang estado ng disiplina para makorek sila. Tama po. At yung pag above 15 naman, merong possibility na makulong kung may criminal responsibility at walang rehabilitation na nangyari. I'm talking in general, ha. Oo. Pero ang sinasabi niyo po ba makulong ngayon na kaagad pag patunayan siyang may sala o after 18? Hindi pa, dapat by 18 and up 18 and up. Requirement ng batas. Wag bata, hindi pwede ang bata sa adult na kulungan. Pero attorney, paano kaya yun? Yung damdamin naman, yung nararamdaman ng mga Biktima, namatayan, pamilya. Oo. Para siyempre isipin nila, ganyan lang ang gagawin ninyo. Oo. Pinatay niya ng anak ko. Paano po yun, attorney? Paano natin i-address yun? Oo, yun nga kailangan natin talagang bigyan ng suporta yung victims. Marami po silang support na kailangan, hindi lang po yung pagkakakulong nung hindi lang po ang hustisya po, hindi lang siya nakatutok sa kulong. Dapat po talaga mas very strong support dun sa mga victims dahil kailangan nila ng healing, kailangan nila ng psychosocial support. At yung iba, hindi naman lahat 'yan, pero yung iba kung kailangan ng economic support, gagawin din po 'yun ng ng mga ahensya natin. At hindi lang po dapat isa ang gagawa noon, kung hindi maraming ahensya ang dapat nagtutulong-tulungan. Hindi kasi ang natin dito ka Jerry at saka Tina, dapat maramdaman ulit ng community na safe sila. Yeah. In fact, yung mga schools ngayon sa Tacloban, natatakot yung mga estudyante. Grabe yung trauma ng estudyante doon sa school na pinangyarihan ito at sa ibang schools din. Dahil baka pwedeng mangyari sa kanila yon. So, talagang kailangan ng support doon kasi may collective trauma na yung buong komunidad. At yung Pilipinas na bulabog dito. Another point nga ho pala, attorney, ito may mga lumalabas na mga information na yung 15 years old, nag-warning shot lang. Isang putok lang ang nagawa niya, warning shot lang. Ang tunay daw, sa mga lumalabas ngayong report, at ang tunay daw na namaril talaga ay yung 14. Paano ho yun? Opo. Yan ay iiwan natin sa korte. Sa korte. Pangunahan. Yung sasabihin ni judge. Pero sana lumabas kung ano yung totoo. Pero sa inyo, attorney, 14 years old. Sa inyo, attorney, sa council, pabor ba kayo na amyandahan na itong batas? Siyempre ngayon, ang sinasabi ng council is tingnan natin lahat, wag lang yung batas. Kasi yung mga drivers of violence, hindi yan dahil sa batas, kundi yung mga factors na halimbawa dysfunctionality sa family, kung ano yung komunidad na kinalakihan. Ito may sinasabi silang about bullying, yung access sa internet, etc. Pero open naman kami na pwede nating pagdebatihan kung itong batas para tingnan natin effective ba talaga siya, talaga pang deterrent kung pababain natin o hindi pababain yung edad. Paano natin ma-prevent yung mga susunod na hindi na mangyayari ito sa susunod at yung mga nakagawa hindi na nila uulitin. So isa siyang malaking debate na hindi lang pag-usapang mabuti. Ang binabanggit po, attorney, 12 ibaba daw sa 12. Oo, yun nga. Narinig din natin yan. Pero pwede po natin yung i-debate at i-discuss. Tingnan natin yung mga data para pag nakagawa tayo ng pulisiya o batas kung babaguhin natin ay evidence-based siya at talagang effective yung sinasabi natin. Kasi minsan kung sasabihin mo lang
ay may violence na nangyari, pababain natin yung edad. Yun pala, hindi yun yung nagpe-prevent nun. So, ganun pa rin, pwede pa rin mangyari ulit. All Kasi nakikita factors. po natin sa Tama po kayo. ibang Opo. lugar. Oo. Hindi lang naman isa ang dahilan kung mababa ba't yung edad. hindi naman isa lang ang dahilan yan. Samot-sari, kasama na rin yung access Correct. sa internet na yan, yung mga Internet, opo, yung mga games na yan. Attorney, maraming pong salamat sa mga input at lagi po kaming makikibalita sa inyo. Tatawag po kami lagi sa inyo. Thank you po. Maraming salamat, Attorney Opo. Trish. Thank you. Attorney Tricia Oco, siya po ang Executive Director, Juvenile Justice and Welfare Council.